Magandang hapon po. Isa pang motor tanker ang lumubog sa Mariveles, Bataan. Nangyari po yan habang hindi pa nare-resolba ang problema sa pagtagas ng langis mula sa lumubog na MT Terra Nova. Sa videong ito, may nakitang oil sheen at oil leaks matapos lubog ang motor tanker Jason Bradley. Ang paghigop naman sa 1.4 milyon na litro ng industrial fuel mula sa MT Terra Nova, ipinagpaliban muna. Siyam na valve ng tangke kasi ang kailangan munang selyuhan matapos makitaan ng tagas. Makapuso ang buong detalye ihatid namin maya-maya. Sinalakay ng NBI ang isang kumpanya sa Pasay na nagpapatakbo umano ng illegal na online lending business. Arestado ang babaeng Chinese national na itinturong boss ng kumpanya. Nakatutok si John Consulta. NBI, walang hawak sa PC ha. Sub-sub sa pag-contact sa kanilang binibiktimang kliyente ang may 30 empleyado ng isang kumpanya nang i-raid ng mga operatiba ng NBI NCR. Ayon sa NBI, sangkot umano sa mga illegal na online lending ang kumpanya. Arestado ang babaeng Chinese national na umano'y boss ng kumpanya. Ang modus nito, pagbantaan umano ang mga di nakakabayad sa mga umutang sa kanilang online lending app. Mahigit 2 taon ng illegal na nag-ooperate ang 5 di-rehistradong online lending collection company na bukod sa nagbabanta sa text at tawag, ay gumagawa daw ng bagong loan kahit walang inutang ang kanilang mga dating kliyente. Nakabayad na po ako. Tapos bigla po nila ako ulit sinisingil na may utang daw ako. Kapag tinanggap mo yung application ng kanilang kumpanya, ay automatic na mahihigop nito ang lahat ng contact numbers sa cellphone mo. Sa bagay ito naman, makikita natin dito ang ilan sa mga script na ginagamit sa pananakot sa kanilang mga kliyente. At depende kung gaano katagal yung iyong pagkakautang, ay palala ng palala yung mga mensaheng matatanggap mo sa iyong mga cellphone. Tinatawagan po yung contact reference na binigay ko. Ipopost po yung mukha niya Sa mga kaibigan nila, ibablast. Yes po. Nagpapanggap po ng mga government officials po na nari po, NBI po, mga ganun. Yan po. Yun lang sir po yung mga police. Are you the boss of this company here, this illegal online app? I'm not the boss. No harassment. Yung computers na naseize ho ni NBI will be subjected to forensic examination upon the issuance of a cyber warrant. Doon ho makikita ni NBI kung sino-sino ang naging biktima ng mga companies na ito at kung ano ang magnitude ng kanilang operations. Alam naman natin ang mga kababayan natin, karamihan ay kulang sa pera, pero mag-ingat po tayo. Yung mga naging biktima na ito, naka-experience na sila, na tinatakot sila nung napag-utangan nila. Pumunta lamang sila sa aming tanggapan. Kinasuhan na ng reklamong paglabag sa Data Privacy Act, Illegal Access at Cybercrime Law ang naarestong suspect. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok, 24 oras. Nagbabala ang China na magiging matindian nila ang kanilang tugon sakaling may gawing paglabag ang Pilipinas sa South China Sea. Kasunod yan ang kasunduan ng Pilipinas sa China sa Rotation and Reprovisioning Mission sa Ayungin Shoal. Ayon pa kay Chinese Foreign Minister Wang Yi sa kanilang pulong ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo sa ASEAN meeting sa Laos, dapat tuparin ng Pilipinas sa mga pangako nito sa ilalim ng kasunduan kaysa umurong at lumikha pa ng anumang komplikasyon. Sa hiwalay na post, sinigundahan ni Manalo ang dapat na pagsunod ng dalawang bansa sa kasunduan. Kahapon nagsagawa ng RORE mission sa BRP Sierra Madre. Kasunod yan, inilabas ng China ang pahayag na ang kasunduan sa pagitan ng China at Pilipinas ay nakabase sa kanila'y 3-point principled position ng China. Nasabihan din umano sila na magkakaroon ng resupply bago ito isagawa kahapon at nakumpirma rin nila on-site na tanging humanitarian living necessities lang ang dala ng barko ng Pilipinas. Ang DFA ikinalungkot ang naging pahayag ng Chinese Foreign Ministry at tinawag na pag-mischaracterize nila sa naging RORE. Dagdag pa ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, hindi humingi at hindi manghihingi ng permiso ang Pilipinas sa China para sa RORE. Wala rin anyang boarding at inspection ng China Coast Guard na nangyari, taliwas sa kanilang sinasabi.
Kinukwestiyon ng isang senador kung saan napupunta ang bilyon-bilyon pisong pondo ng gobyerno na ginagamit sa pampagawa ng mga flood control project. Sa kabila kasi ng mga sinasabing proyekto, nalubog pa rin sa baha ang maraming lugar sa bansa sa pananalasa ng habagat at bagyong Karina. At yan ang tinutukan ni Mav Gonzales. Ang mga pulo ang mga bahay sa May Kawayan, Bulacan na lubog sa malawakang pagbaha roon dahil sa mga pag-ulang dulot ng bagyong Karina at habagat. May mga sira-sirang bahay. Nakita yan sa aerial inspection kanina ni Senate Public Works Committee Chairman Senador Bong Revilla ng DPWH at MMDA. Umikot din sila sa ibang lugar sa Bulacan, Pampanga at Camanava. Si Pangulong Bongbong Marcos nauna nang bumisita sa Quezon at Rizal. Sabi ng Pangulo, babalikan ng gobyerno ang ating Comprehensive National Master Plan para ayusin ang drainage systems, magtayo ng flood barriers at paigtingin ang early warning systems. Tanong ni Senate Finance Committee Chair Senador Grace Poe, saan ba napupunta ang bilyong-bilyong pisong pondong inilalaan ng gobyerno sa flood control? Nakakainis na nakakapanggalaiti nga sabi mo na parang ginagawang palanggana na itong Metro Manila at mga ibang parte ng ating bansa. Samantalang napakalaki ng ginagastos ng gobyerno pagdating dito sa mga proyektong flood control di umano. Sa 2024, tumaas pa nga yung budget, nasa 244 billion pesos. Kung yan ay di-divide mo ng 365 days, parang lumalabas na 670 million kada araw ang ginagastos natin sa flood control pa lang ng DPWH. Sa mga pagdinig-aniya ng Senado, nakita nila na yung mga proyektong pag-repair ng dike o irrigation system hindi pa natatapos o kulang-kulang. Hindi rin daw nila makita ang pruweba na totoong nagkaroon ng dredging. Kaya pag tinalakay na ang panukalang 2025 national budget sa Senado, sabi ni Poe, hindi naman to tama sa ating mga kababayan na naantala ang kanilang pamumuhay, trabaho, kaligtasan, dahil sa kapabayaan o dahil siguro sa ginagawang kalokohan ng iba. Kaya hindi na implementa itong programa ng tama. Paliwanag ng DPWH, mahigit 5,000 flood control projects sa buong bansa ang natapos na mula July 2022 hanggang nitong Mayo. Mahigit 5,000 ang ginagawa pa. Sa Metro Manila halimbawa na nasa state of calamity, 656 flood control projects ang natapos na, mahigit 500 pa ang ginagawa. Since nandito po yung economic activity, yung carrying capacity ng Metro Manila, that will only cause flooding. Kailangan nyo ng, pag marami kayong tao, kailangan nyo ng additional power, water supply. Kailangan po nating sabay-sabay na tugunan to. Gumana naman daw ang pumping station sa Metro Manila nung bagyong Karina. Pero una, sinasabi natin yung intensity, yung volume ng water. Ang Manila Observatory ay nakapagtala po ng 329 mm for 12 hours. Kung ikukumpara natin po ito sa Ondoy, ang Ondoy po ay may 450 mm. handa naman daw ang DPWH magpaliwanag at magbigay ng datos kung mag-iimbestiga ang Kongreso sa malawakang pagbaha. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzales, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.